Lods, meron tayo dito radyo. Maraming pinagdaanan yung board nito, napainitan at kung ano-ano pang ginawa para lang maayos. Bali, okay, hindi ko maipasok yung front board. Ayan. Wala pa siyang backlight, Lodi, kaya wala kayong maaninag dyan na ilaw. Kung i-check natin, Lods, ayan, nag-power siya, Lods, ayan, o. Sound check, sound check. Sound check, sound check. 1, 2, 3, 4. Kung maririnig nyo sa background, Lodi, ay okay, working na siya. Microphone, audio, at kung ano-ano pa. Pero wala siyang RF module, Lodi. Ito yun, o. Hindi pa siya nakakabit. Sound testing, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Check mic, check mic. Meron naman na tayong pamalit dito, Lodi. Pero ang problema ay galing sa online. Ayan. Bago siya, hindi pa nagagamit. Ayan, o. Gas-gas nga lang yung kanyang plate. Pero ganun pa man, ay bago. Tapos ang isa pa nito, Lodi, ay SC1091. Hindi ganito yung style ng 1091, Lodi. Para sa mga kasama natin dyan na nanonood, ay hindi ganito. Ang style nito ay parang SC1022 na. Ayan, o, kasi silyado. Ayan. Silyado. Ang 1091, Lodi, ay hindi silyado. Kaparehas siya ng sub 17. Ito, Lodi, yung tinutukoy ko, oh. Ayan. Dapat ganito, Lodi, ang 1091. SC1091. Hindi siya ganito. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ay napakalapad. Napakalapad ng isang version ng 1091. Malapad yung kanyang plate, ito. Ito, Lodi, yung original na 1091. Tsaka ang 1091, Lodi, ay pagka sinikwat mo dito, ayan, nabubuksan yan, tumatalsik yung kanyang takip. At ito ang karga ng 1091 sa loob. Ganito siya, Lods, dapat. Kaya lang, ang problema nito ay wala na siyang gum dahil dinaanan nga ng mga insekto. Ito ang 1091, kaparehas siya ng SAB17. Ito naman, Lods, yung ating 1091 na galing sa online shop. Mga Shopee, mga ganyan. Ito yon. Ngayon, Lods, susubukan natin kung anong mangyayari pagka ito yung kinabit natin dito sa radyo na to. Kung mayroon ba siyang transmit. Nakakabit na pala sa ating SWR, Lods, itong radyo na to. Ayan, o. Anytime pagka pumiga tayo dito ay mayroon ng output yan. Kung uubra to, kung ilang output ba ang kayang ibigay nitong SC1091 dito sa radyo na to. Mas maganda rin kasi, Lodi, kung matesting natin ito para kung sakali man na working itong 1091 sa online shop, edi pwede na tayong bumili ng bumili kung totoo ngang naglalabas siya ng standard na power output, Lodi. Yun yung katanungan dyan. Ngayon, bago natin ilagay ito, check muna natin yung lagay ng radyo. Ito. Okay, Lods, ganyan muna yung setup natin. Andito yung microphone. Para kung sakali man, pigayin natin ay merong mag-pick sa SWR. Mamaya, pagka naikabit na natin to, tanggalin tong multi-tester para makita naman natin dun sa may SWR. Ngayon, Lodi, naka-ECV tayo. Naka-50 yan. Kahit saan namang selection yan, Lodi, ang importante lang naman eh, madetect natin na may EC na lumalabas dito sa radyo na to. Check natin yung kanyang output sa ECV. Ayan. Kung mapansin nyo ay malakas yung mahinang power output na pupunta doon sa finals. Okay? Subukan naman natin yung DC na trigger. Lods. Ito naman yung DC out. Pagka piniga natin tong PTT, magpipik yan ng DC. 12 volts, 13, mga ganyan. Okay? Buo siya, Lods. Subukan naman natin yung standby na DC. Buo rin siya, Lodi. So, ibig sabihin, yung kanyang biasing, mga ganyan, ay okay siya. Walang problema. Hindi na natin tinest yung output. Kasi wala tayong matetest dito eh. Tsaka lang magkakaroon to pagka nakakabit na yung ating RF module. Okay?
Bali, i-off muna natin yung pumapasok na supply dito. Binunod natin yung power supply para kung magkamali tayo, hindi mag-short yung mga component. Okay. Kung mapapansin natin, Lodi, ay masyadong mahaba yung mga pin. Kaya puputulan natin yan. Ngayon, Lodi, maglalagay tayo ng thermal compound para mas maganda yung absorb ng heatsink para dito sa ilalabas na init ni finals. Ayan. Kung mapapansin nyo, Lodi, pagka nagbubukas kayo ng mga gantong radyo ay walang thermal compound. Kung minsan kasi hindi na sila naglalagay ng thermal compound eh. Yung gantong klaseng radyo kasi ay makinis dito sa hinihigaan. Talagang lapat na lapat. Pero mas maganda pa rin kung magkarga tayo ng thermal. Okay. Okay, Lods, nailagay na natin yung ating RF module. Maganda na yung pagkakalagay niya. Naitornilyo na rin natin. At i-check kung ano yung kanyang power output ngayon. Bigyan natin siya, Lods. Yun lang. Wala. Leke. 1, 2, 3, 4. Check mic. Sos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Check, check. Check mic, check mic. Check mic. Check, check, check. Wala tayong power output, Lodi. Yun ang sinasabi ko. SC1091. Wala tayong level na power output. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Check mic, check mic. Check. Check, check, check. Kung mapansin nyo, Lodi, yung ating standby na 12 voltahe ay mayroon. Dito naman tayo, Lodi, sa kabila. Yung ating DC trigger ay mayroon. Subukan naman natin ngayon, Lodi, itong AC niya kung mayroon pa rin nagtitrig. Mayroon pa rin trigger, Lodi, para sa AC. Ibig sabihin, Lods, itong finals na ito, ICOM SC1091 ay hindi uubra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ang SC1091 ng online shop, Lodi, ay hindi pwedeng gamitin o ibig kong sabihin, walang mailalabas na power out. Okay? Sablay, Lodi, yung nasa online na 1091. Ngayon ay bubunutin natin tong finals na galing sa online, Lodi. Tsaka tayo magpalit ng ibang RF para makita naman natin na magtitrig talaga, na umaandar yung ating mga nakakabit dito sa ginagawa natin. At makita nyo rin na talagang walang peak tong 1091 dito sa radyo na to. O sa kahit anumang radyo, Lodi, ay wala talagang peak yan. Bunutin ko lang, Lodi, itong finals na to. Yan. Yep. Ngayon, Lodi, subukan natin maglagay ng ibang RF module. Itong RF module na to, Lodi, ay mayroon siyang
part number na SC1044, which is yung SC1044 na yan ay hanggang 155 hanggang 162 ang frequency niya. Pero pwede rin siyang pang testing para ma-check lang natin na talagang working ito, para may kumpara lang natin sa SC1091 na yan na not working talaga yung nasa online. Yung mga nakikita nyo Lodi sa online na ganito ay hindi talaga ubra, lalo na ganyan yung itsura. Ayan o, hindi ubra po yan, hindi po nagwo-work sa inyong mga radyo. Okay? Pero kung gusto nyo rin masubukan, bakit hindi Lodi? Mura lang naman to eh. Ito, hindi ako nagkakamali, nasa 2K lang to. Ayan. Ngayon ay kargahan lang natin ng isang tornilyo dahil for testing lang naman to, para meron lang ground. Okay, connected na yung ating 1044 Lodi na finals at subukan natin kung may power output na yan. Ayun siya Lodi oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kung nakita nyo Lodi ay gumalaw na yung ating SWR meter. Indication lang yan Lodi na working yung ating finals na pinang-testing. Mas maganda pa nga ito Lodi, itong finals na to, kaysa sa SC 1091 na yan. Pero ang frequency niya Lodi ay mababa dito talaga sa 143 o 144. Pero maski paano, meron tayong napalabas dito na 5 watts, mga ganyan. Ayan o, may 5 watts hanggang 7 watts yung napalabas natin na power output. Ito Lodi oh, yan. Ito yung hindi pwedeng finals na nabibili sa online. Halos lahat naman Lodi sa online. Kung minsan may nagtutugma na finals, kung minsan merong hindi. Ganun lang, tsambahan lang naman. Pero mas marami yung hindi umaandar na RF module na nabibili sa online. Okay? Ayan. Ito Lodi yung hindi umaandar na RF module. Baka gusto nyo makita Lodi, i-dissect natin kung anong karga nito sa loob. Okay? Ay, wag na pala Lodi. Baka hanapin eh. Silyado. Yan o. Wag na pala natin buksan. Pagpaalam ko muna na kung pwedeng buksan. Pero ganoon pa man, ang nabili ng ating kaibigan na RF module ay hindi obra. Okay? So hanggang dito muna Lodi, sana may konting tips akong naibahagi sa inyo na ang SC1091, inuulit ko, na nabibili sa online ay walang kapag-asang makapagpalabas tayo ng power output sa anumang klaseng radyo na gumagamit ng SC1091. Ang radyong gumagamit ng SC1091 ay ang DR130, 2000, 21 at marami pang iba. Sa mga ibang radio naman na Lodi ay hindi talaga pwede yung mga SC1091, kahit sabihin natin yung legit na SC1091 ay hindi po pwede, lalo na sa mga 2200, tsaka sa Yaiso, at tsaka kung ano-ano pa, yun. Okay, so hanggang dito mga Lodi, maraming salamat at magandang buhay.